pasok ng kanilang mga kababayan, pikit mata na lang sa gawain ng mga Pinoy na kumapit na sa patalim. Erwin Tulfo, News 5, Macau. Abangan po bukas ang huling bahagi ng report na yan kung saan masasagot natin kung bakit hindi yumayaman ang mga Pinoy sa Macau, kung saan sagana naman daw sa pera. Balik Pinas na si Vice President Jojo Marbinay matapos ang 7 araw na state visit sa Qatar at Saudi Arabia. Bit-bit ni Binay ang magandang balita na makakauwi na ang halos 5,000 OFWs na overstaying na sa 2 bansa. Kabilang dito ang mga Pinoy runaways o yung mga tumaka sa kanilang mga amo dahil sinaktan at inabuso. Nangako naman daw ang bansang Qatar na mas maraming Pinoy ang kukunin para magtrabaho sa kanila bilang paghahanda sa 2022 World Cup. Sinalubong naman ni Senador Manny Villara ang pagdating ngayong araw ng 15 minaltratong OFW mula Dubai, UAE. Kasama sa pagmamaltratong inabot nila ay ang hindi pagpapasweldo at panggigipit umano ng kanilang mga amo. Samantala, patigasan ang labanan ng mga residente ng Vitas Tenement sa Tondo at mga taga-gobyerno na nagpapaalis sa kanila sa building na naghihingalo na raw ang pundasyon. Ang mga pinapaalis nakuha pang mga lampas sa harapan ng opisina ng NHA. Faye Tobias, ikwento mo. Sabay-sabay na pinunit ng mga residente ng Vitas Tenement sa Tondo ang notice of eviction na galing sa National Housing Authority o NHA. Sa katapusan na kasi ang deadline para umalis sa kanilang bahay ang may 600 pamilya. Ayon sa gobyerno, peligroso ang building lalo na kapag lumindol. Pero ang mga residente nagmatigas na hindi sila aalis. Hindi pwede, hindi nila kami mapipersa. Huwag nilang takutin sa 30 days na sinabi nila. Kung kahit ako matira sa tenement, patayin na nilang nila ako sa tenement. Hindi ako aalis. Taong 1963 itinayo ang tenement building at taong 1991 pa idineklara ng DPWH at Man City Hall na condemned o delikado ang gusali. Noong nakaraang buwan, mismong si Vice President Jojo Marbinay ang nakiusap sa mga residente ng Vitas na lumikas na. May inihanda naman raw ang NHA na 600 bahay sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Pero hirit ng mga residente, rehabilitasyon at hindi lokasyon na kailangan nila. At kung ililipat man sila, dapat malapit lang sa Maynila dahil nandun ang mga trabaho nila. Ang pamasahe po at ang edukasyon ng mga kabataan ang siyang ipinaglalaban namin. Sino po ba ang may kagustuhan na sa lungsod ng Maynila ipinanganak, partikular sa distrito ng Tondo, ililipat sa Lawigan o probinsya ng Bulacan? Sagot naman ng DPWH, hindi na kayang patibayin ang tenement at kailangan na talagang gibain. Pero ang mga residente tuloy lang daw sa protesta at dialogue hanggat pagbigyan ang hiling nila. Faye Tobias, News 5. Hindi raw kakulangan sa trabaho ang dahilan kung bakit mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Obserbasyon ng mga nasa industriya, masyado raw pihikan ngayon ang mga kabataan, kaya pahirapan ang job hunting. Ina Zara, ikwento mo. Nang maipasa ni Erickson ang pinakamahirap na subject sa kurso niyang psychology, akala raw niya madali na mga susunod hanggang sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Ilang beses na rin siyang na-interview pero hindi pa raw niya makita ang trabahong napupusuan niya. Ang dami po kasing factor na kailangan mo munang isaalang-alang bago ka mag-work. Transportation, tapos yung salary, saka yung fulfillment ko din po dun sa work. Isa lamang si Erickson sa 430,000 bagong tapos ng kolehiyo ngayong 2011 na matapos magmarcha, trabaho naman ang pinoproblema. Pero bakit nga ba kahit na libo-libo na mga job vacancies sa iba't ibang kumpanya, ang dami pa rin nagsasabi na ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas? Skills mismatch o di pagtutugma ng kakayahan ng tao sa mga hinihinging kwalifikasyon ng pinapasukang trabaho ang rason ng dole noon kung bakit mataas ang unemployment rate ng Pilipinas. Ayon sa NSO, 7.1% ang unemployment rate nitong 2010. Ibig sabihin, 7 sa bawat 100 tao ang walang trabaho. Pero tingin ng mga nasa industriya, ang problema nasa mismong mga graduates. Masyado na raw kasing choosy o mapili sa trabaho ang henerasyon ngayon. The newly graduates are called Generation Y. They have a different upbringing. Naging trophy baby sila. Trophy babies in such a way na the parents pamper them, give them everything. So yung bata, sobrang naman yung confidence. Ang problema pa raw sa mga kabataan, madaling mainip at nagmamadaling makuha ang kanilang dream job.
Standard na sagot ng bata, pag tinanong ko, anong klaseng trabaho gusto mo? Yung may excitement po. Di ba? Anong excitement sa kanila? Marami sila nakikilala, gumagalaw sila. Di ba? May title sila. Kaya pa ng isang wellness and wealth coach sa mga fresh grads. First, ang tip ko sa inyo, wag muna kayong mamili. Don't be choosy nga, ika nga. At bago magdalawang isip sa isang magandang trabaho na may maliit na sahod, Pakita mo muna yung kakayahan mo, pakita mo muna yung galing mo. Pag magaling ka naman, saka nga talagang may abilidad ka, tataas talaga yung sweldo. sabi nga ng ating mga nakatatanda, para makarating sa taas, kailangang simulan ang unang hakbang mula sa ibaba. Ina Zara, News 5. Samantala, hindi raw lahat ay makikinabang sa inaprobang fuel subsidy ng pamahalaan. Kaya naman nag-iisip ng Malacanang ng mga paraan para maibsa epekto ng tumaas na presyo ng gasolina sa bulsa ng mga motorista. Royces Daggett Sibal, ikwento mo. Aminado ang Malacanang, kulang pa ang fuel subsidy ng gobyerno para ibsa ng epekto ng sobrang taas na presyo ng petrolyo sa publiko. Sa ilalim ng fuel subsidy, mabibigyan ng hanggang 3 pisong diskwento ang mga motorisang may legal na prangkisa. Ang problema, hindi lang naman sektor ng transportasyon ang apektado nito. Kaya naman inutusan na ni Pangulong Aquino ang kanyang economic managers na humanap ng iba pang paraan para maibsa ng lumalalang problema. It is to instruct them all, to study all and every means of how to mitigate the spiraling oil prices, especially given the fact that we don't see a quick resolution to this. Kasama sa pinatitingnan ng Pangulo ang posibilidad na magbigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa, pagkontrol sa presyo ng mga bilihin o di kaya'y ang panukalang tapyasan ng value-added tax o VAT. Pero kabilin-bilinan daw ni Pinoy, dapat direktang makinabang dito ang mga ordinaryong Pinoy at hindi ang mayayaman. All avenues for yung true solutions, hindi yung papogi solutions being explored. Magandang balita na sana ito sa mga empleyado ng gobyerno na humihirit ng dagdag sahod. Kasama na riyan ang mga medical workers sa mga government hospital na umaapila rin ng 6,000 pisong komento. Nauna rito, inaprubahan na rin ng palasyo ang dagdag na take-home pay sa mga judge. Pero sabi ni Budget Secretary Butch Abad, ang wage increase na pinatitingnan ng Pangulo ay para lang sa pribadong sektor. Kasi yung public sector, currently we are implementing the third phase of the SSL3. So they are enjoying adjustments in their wages. Pero yung private sector na paaral niya. Royces Daggett Sibal, News 5. Aksyon abroad naman tayo, umabot na sa 1,500 ang patay sa mga kilos protesta sa Ivory Coast sa Africa. Georgia, USA, hinagupit ng bag at mga produktong inspired ng royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Patuloy ang pagdami. Ikwento mo, Naomi Dairi. Tumitindi lalo ang tensyon sa Ivory Coast sa Africa matapos magsagupaan ng mga sundalo at mga rallyista. Sinilaban ng ilang mga sasakyan. May mga bangkay namang iniwan na lang na nakaratay sa kalsada. Lagpas 1,500 na ang patay dahil sa gulo na nagsimula matapos tumangging bumaba sa pwesto ang presidente kahit natalo na siya sa eleksyon. 2 ang patay sa Georgia, USA matapos silang salantahin ng sunod-sunod at malalakas na hangin at ulan. Sa sobrang lakas ng bagyo, bumagsak ang ilang mga puno pati mga poste ng kuryente. Pati mga bubong ng bahay at mga kotse hindi rin nakaligtas. Isang lalaking tahimik na naglalakad sa sidewalk ang bigla na lang binangga ng humaharurot na sasakyan sa Amerika. Mabuti na lang at hindi napuruhan ang lalaki. Pero ang tindahan, wasak ng salpukin ng kotse. Ang mas nakapagtataka, basta na lang umalis ang driver ng kotse na tila walang nangyari. Hindi uling o LPG ang nagpapatakbo sa lutuang ito sa isang bayan sa Kenya, kundi plastic galing sa basura. Gamit ito ng buong barangay kaya ang mga residente, bukod sa nakakatipid, ay nakakabawas pa sa basura. Excited na ang lahat sa royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Kaya mga produktong inspired sa royal couple, parami na rin ang parami. Kabilang dito ang donut na hugis puso at ang limited edition na ice cream cake. Meron ding candy dispensers na mukha ni na William at Kate ang nakabida. Ibebenta ito sa eBay at ang kita ay dederecho sa isang charity na suportado ni na William at Kate.
Naomi Dayrit, News 5. Narito na ang aksyon weather. Maganda ang sikat ng araw na gumising sa atin mga kapatid. Kaya tiyak na happy-happy ang mga batang nakabakasyon dahil di sila mapuputikan paglalaro nila sa labas ng bahay. Para naman sa mga parents dyan, kahit na hindi opisyal na summer, ipasyal na ang inyong mga chikiting ngayong linggo. Wala kasing inaasahang sama ng panahon na tatama sa ating bansa. Tip ko lang daw mga kapatid, huwag kalimutang magdala ng payong at pangginaw dahil malakas ang hanging amihan na patuloy na nagpapalamig sa ating gabi. Yan yung mga yellow po na ron. Perfect vacation destination ang North. Patuloy kasi ang maaliwala sa panahon sa Lawag, Baguio at Subic. Masarap yung mag-road trip sa Tagaytay, papainitin kasi ng araw ang malamig na hanging umiikot doon. Pero ingat lang mga kapatid 5 pagyanig kasi ang naramdaman sa Bulkang Taal ngayong araw. Patuloy na nakataas ang alert level 1 doon at off-limits pa rin sa mga turista ang pag-akyat sa crater ng Taal. Kung gusto nyo namang lumayo, magandang mag-getaway sa Western Visayas. Sunny kasi ang weather sa Romblon, Iloilo at gayon din sa Boracay. Medyo iwasan nyo nga lang ang Mindanao, baka hindi nyo kasi ma-enjoy mga kapatid ang bakasyon dahil sa pabago-bagong klima. At yan muna ang lagay ng panahon sa oras na ito. Hindi pa naman dating ang labi ni Sally ordinaryong emosyonal na ang nanay niya. Para sa update live report si Benji Durango mula sa NAIA Cargo Terminal. Benji. Erwin, sa pakikipagkwentuhan nga natin kanina kay Nanay Edith habang nag-aantay rito sa cargo terminal ng Philippine Airlines, ay pinakita niya sa atin itong damit na kanyang nabili sa isang mall sa Makati. Ito raw ang kanyang ipasusuot sa kanyang